Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ng aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, bawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan, at upang kami maipagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakainin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog, muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinasabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing
ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti. Sa dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanang nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga matuwid. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Yan. Sino na ho sa inyo ang nakaranas magkasakit? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Ayan, maraming salamat ho, pakibaba, no?
Kapag tayo may sakit, hindi ba't ang takbuhan natin ay ang doktor, di ba ga? Kapag ikaw ba ay walang sakit, tatawag ka pa ng doktor? Hindi. Kasi wala ka namang sakit. Magaling ka naman. Kaya tumatawag ng doktor ang may sakit sapagkat mas nangangailangan sila ng atensyon. Mas nangangailangan sila ng pag-aalaga. At mas nangangailangan sila ng pag-aaruga. Ito ang makikita natin at ang ating narinig sa ating mabuting balita. Si Levi ay isang tagasingil ng buwis. Sa makabagong panahon, siya ay kaanib ng BIR. Yan. At para sa mga Hudyo, ang isang tagasingil ng buwis ay isang taong makasalanan. Pero hindi lang basta makasalanan, itong taong ito ay condemn. Kaya kapag ikaw ay humipo o napadikit man lamang o nakisalamuha sa mga tagasingil ng buwis, para sa mga Hudyo, ikaw ay itinuturing na madumi. In short, para sa kanila, itong si Levi, wala ng kaligtasan. Pero tingnan ninyo, napakabait ni Jesus. Bakit ika? Ano ang sinabi ng Panginoon kay Levi? Sumunod ka sa akin. At anong ginawa ni Levi? Iniwan ba niya ang kanyang trabaho bilang tagasingil ng buwis? Oo, iniwan niya. Alang-alang kay Jesus. Ang kwento ni Levi at ang kwento ko at kwento natin, pare-pareho. Ako at tayo kasama si Levi ay makasalanan. Subalit si Jesus ay tumatawag sa akin at sa atin, sumunod tayo sa Kanya. At katulad ng halimbawa ni Levi, iniwan niya lahat. Tayo din, iiwan natin. Anong iiwan natin? Ang ating pagiging makasalanan. Alang-alang saan? Sa mabagmahal at mahabaging tawag ng Panginoong Hesus. Subalit, pagkakatandaan ho natin, sa ating pagsunod kay Jesus, hindi lahat ng tao matutuwa. Hindi lahat ng tao makakaintindi sa ating pagsunod kay Jesus. Hindi maiiwasan ng may mga tsismoso at tsismosa sa paligid na walang ginawa kundi gawan tayo ng kwento. No? Parang mga Pariseo sa ating mabuting balita, anong sabi? Bakit ka nakikikain sa mga makasalanan? No? Alam niyo naman ang mga Pariseo, ang tingin nila sa sarili, sila ang pinakamatuwid na tao. Sila ang pinakabanal. Sila lang ang karapat-dapat sa kaharian ng langit. Pero sinagot sila ni Jesus, ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot. Ako'y naparito hindi upang tawagin ng mga banal, kundi tawagin ng mga makasalanan para magsisi. Iyan ay sampal sa kanila. Bakit? Pabanal sila ng pabanal sa kanilang sarili, ngunit hindi naman sila nang aakit ng ibang tao papalapit sa Diyos. Lagi nilang ginagawa, no? Sila'y nagdadasal, sila'y nag-aayuno, sila'y nagbibigay ng limos. Pero ang nalimutan nila, akayin ng mga makasalanan pabalik sa Diyos. Napakaganda ng sinasabi ng unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ay anong sabi? Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay papakainin at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Napakaganda sapagkat ang unang pagbasa ay nagsasabi, kapag ang ako, kapag tayo,
ay nagbalik loob sa Diyos. Tinalikdan ang kasalanan. Ginawa ang tama. Tinulungan ang lalo't higit na nangangailangan para tayong o liwanag sa katanghaliang tapat. Kayo po ba ay nakaranas na maglakad ng tanghaling tapat? Uy, huwag niyo akong tulugan. Oh, ay kayo ba'y naglakad ng tanghaling tapat? Ay anong napansin ninyo? Di bagat napakaliwanag? Ayun din ang hinahamon sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Na ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay hindi lang pinapaalalahanan na makiisa sa paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. Hinahamon din ako at hinahamon tayo ng Kwaresma na magkaroon ng pagbabago sa buhay ko. Sapagkat sa pagbabago ko, nagmimistulang akong liwanag sa gitna ng kadiliman. At hindi ho ba, kapag ang halimbawa kay may mga sa inyong mga bahay, hindi bagat kapag bukas ang inyong mga ilaw, may mga insekto na napunta diyan, di ba? Ang gamo-gamo napunta diyan. Gayon din ang hamon sa akin at sa atin, na kapag tayo'y nagliliwanag, marami tayong maaakit pabalik sa Diyos. At ito ang pinakita ng Panginoong Hesus sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pagiging mahabagin, ang isang taong makasalanan ay nagbalik loob. Ayan din ang hamon sa akin at sa atin ngayon. Tumatawag si Jesus, sumunod ka sa akin. Tayo mga deboto ng Jesus Nazareno, ayan din ang sinasabi, sumunod tayo kay Jesus. Huwag nating pakinggan kung anong sasabihin ng iba. Huwag natin silang pakinggan. Bakit? Hindi naman sila ang tumatawag. Ang tumatawag ay sino? Si Jesus. Sapagkat malinaw sa Panginoong Jesus, ako'y naparito upang tawagin ang mga makasalanan at sila'y makapagsisi. Ako'y naparito para tulungan ako at tulungan tayong magbalik loob sa Diyos. Itong araw na ito, ginugunita din natin si San Juan de Dios. Pinanganak siya noong March 8, 1495. Sinong buhay na noon? Taas ang kamay. Wala. Salamat sa Diyos. At maniwala kayo sa hindi, siya ay namatay March 8, 1550 at the age of 55. No? Kung kailan siya pinanganak, doon din siya araw na namatay. No? At itong si San Juan de Dios, sa kanyang buhay siya naging sundalo. At sa luma niyang buhay siya naging makamundo. Subalit dahil sa tawag ng Diyos sa pamamagitan ni San Juan Avila, siya ay nagbalik loob sa Diyos. At itinatag niya ang isang samahan na tinatawag na hospitaliers. No? Kung kayo magagawi sa Pasay, no, makikita niyo ang hospital ng San Juan de Dios. Siya ang patron doon. At si San Juan de Dios ay patron ng mga ospital, patron ng may sakit. At makikita ninyo sa imahe ni San Juan de Dios na siya ay may karga-kargang may sakit. Na sinasabi na sa kanyang buhay, na sa kanyang paglilingkod sa mga may hirap, yung minsan tinulungan niya na may sakit, ay hindi pala basta may sakit. Yun pala ang Panginoong Jesus. Sila ay mga lay brothers, wala sa kanilang pari. At ang kanilang ginagawa ay maglingkod sa mga may sakit. Lalo't higit ang mga maralit ang may sakit. Tinutulungan din nila ang mga taong may diferensya sa isip. Yan ang kanilang buhay ministeryo at buhay apostolado. At alam nyo ba, no, na kada March 8, no, sa lugar kung saan siya namatay sa Granada, Spain, bumabango ang kanyang room, ang kanyang silid. At kada Sabado, napakabango ng halimuyak, no? At ang mga taong pumupunta doon, kapag naaamoy
ang napakabangong amoy na iyon ay nagpapaalala na minsan may isang tao dito na makasalanan, minsan may isang tao dito na yumapak, no, naglakad sa yapak ng mundo, subalit nung tinawag ni Jesus ay nagbagong buhay, nagbalik loob, at niyakap ang paglilingkod sa mga mahihirap. Si San Juan de Dios ay katulad ko at katulad natin. Si Levi ay katulad ko at katulad natin, mga makasalanan. Pero ang maganda nito, makasalanan ako, makasalanan tayo, pero tinawag tayo ni Jesus. Sana'y ang tawag ni Jesus sa buhay ko at buhay natin ay huwag nating isantabi. Bagkus ang tawag ni Jesus, dalhin lagi sa puso at puso natin. Sapagkat napakaganda ng binitawan ng mga salita ni Jesus, ako'y naparito hindi para sa mga banal, kundi para sa makasalanan. Bakit tayo narito sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno? Sapagkat tumatawag ang Jesus Nazareno sa akin at sa ating lahat na narito ngayon. Tumatawag ng Jesus Nazareno, sumunod ka sa akin. Sumusunod ako, sumusunod kayo. Sapagkat pinaaalala ng Jesus Nazareno, ako'y naparito para sa inyong lahat. Lalo tigit ako para sa akin at para sa atin, sapagkat tayo makasalanan. Narito ang Jesus Nazareno, pasan-pasan ng krus, para tulungan ako, tulungan tayo sa ating pagbabagong buhay. Narito ang Jesus Nazareno, para sabihan ako, sabihan tayo, paalalahanan ako, paalalahanan tayo. Narito ako, tutulungan ko kayo sa inyong pagbabagong buhay. Hari nawa, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ngayong umagang ito, nawa ang halimbawa ni Levi ay matularan natin in one way or another. Na huwag nating sasarduhan ng ating tenga sa tawag ni Jesus, sumunod ka sa akin. At kapag tumatawag si Jesus Nazareno, don't say no, say yes. At sa pagsasabi natin ng yes kay Jesus Nazareno, iwan nating lahat, lalo't higit ang ating mga kasalanan. Sapagkat nadyan siya upang ako at tayo ay tanggapin, alagaan, at itago sa kanyang puso. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, dumating si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan. Buong kababaang loob sa pagtugon sa kanyang tawag, ilapit natin sa Ama ang ating mga panalangin. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang simbahan naway maituring bilang isang tahanan na nagpapagaling para sa mga mahihina at makasalanan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, naway mamayani ang kapayapaan sa bawat bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng habag na ipinakikita nila sa isa't isa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa ating bansa, naway maghari ang pagkakaisa, bunga ng paggalang ng mga mamamayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa lugar ng ating hanap buhay at maging sa ating mga pamilya, naway hindi tayo manguna sa pamimintas sa ating mga kasama. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang manamayapa na ay makaranas nawa ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo.
Ama, sa panahong ito ng Kwaresma, bagamat hangad naming maging matuwid, naway adyo mo kami sa pagiging labis na mapagmatuwid. Sa pagnanais namin makamit mula sa tagapagligtas ang kanyang walang hanggang awa, maibahagi nawa namin ang kanyang pagpapala sa pamamagitan ng aming pagpapatawad sa aming kapwa, lalo tigit ang sa amin ay nagkasala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamo kami sa'yo para pating yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa iyo poon aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kukinig sa pag-ibig. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, tunghen mong paghahain ito ng iyong pakikipagtipan at ang aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ikapagpapatawan ng mga makasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon talino tiyaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanim ng iyong sambayanan, kami iyong ipinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng manghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis, muli kanyang pinasalamatan,
Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at waling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Papasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa pagsasawak. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen.
pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahilig? Mayroon ka bang nababati? Sa mundo, sa dumanas ng libong sakit. Sa pagmamahal mo, kahit bayaran ka, sapat ito pag ibalik mo itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo, sa isang tulad ko, masuwayin sa nais mo. Iwan pansin, laki ng pagmamahal mo. Hanggang pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, sapat ito upang ibalik ang tinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang ang pupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Ka sa dakila pagmamahal mo, kahit bayaran ka, sapat ito upang ibalik tinigis ng iyong anak para sa akin. Announcement. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayon din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himala-ng-nazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Pagkatapos ng misa,
Bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na piging, ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin at maitaguyod nawa kami nito hanggang aming masapitin ang iyong maligayang piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yuko ang inyong mga ulo, ilabas ang mga pababasbasan, itaas ang mga kamay para sa natatanging pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtawan namin ang iyong kasagutan na may utang loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at pagtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Taas ang mga kamay habang inaawit ang awit sa poong Jesus Nazareno. Sabay-sabay tayo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.